Pinagtaksilan ang bida ng kanyang itinuturing na best friend at inahas ang kanyang sariling nobya. Nakita niya mismo ng dalawa niyang mga mata ang malaswang pangyayari sa sasakyan at napag-alaman rin niya na ginagamit lamang siya ng kanyang nobya dahil sa yaman nito. At hindi pa dito nagtatapos ang masakit na kapalaran ng bida. Ang itinuturing niya na matalik na kaibigan ay ito pa mismo ang dahilan kung bakit nasira ang imahe ng kumpanya ng kanyang ama na naging dahilan upang magpakamatay ito. Nagsimula ang kwento sa isang malaking pribadong yate na dahan-daang naglalayag sa bughaw na tubig ng karagatang Pasipiko. Sa loob nito ay naroon ang isang binata at isang dalaga na magkatabing nanunood ng isang patalastas sa malaking screen. Sa palabas, isang magandang modelo ang nakaupo sa sofa at buong husay na ginagampanan ang papel ng isang kaakit-akit na dilag. Napansin ng dalaga na matagal na nakatitig ang kasama niya sa screen, kaya bahagyang nagbiruang anyo niya. Tila ipinapahiwatig na may isang tunay na Diyosa namang nasa tabi niya. Sinikap ng binata na ipaliwanag ang sarili, sinabing kakaiba lamang ang pagkakagawa ng patalastas at mas maganda pa rin ang kasintahan niya nang hindi masukat. Ang pangalan ng dalaga ay Lily, isang sikat na idolo na hinahangaan ng marami. Ang lalaking kasama niya ay si Chen, isang matalino at gwapong binata na nagmula sa isang mayamang pamilya. Bukod sa taglay niyang talino at itsura, kilala rin siya bilang isang taong mahinahon at hindi mapagmataas. Mayroon siyang matalik na kaibigan na si Jing Liong, isang binatang may malakas na pangangatawan at mayabang ang ugali, na hindi kailanman pinalalagpas ang pagkakataong asarin si Chen. Si Chen ay anak ng pinuno ng isang matagumpay na korporasyon, isang tunay na halimbawa ng ginintoang kabataan. Sa araw na yun ay kaarawan niya, kaya't nagtipon ang mga taong pinakamalapit sa kanya sa yate. Naroon ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Yin, na labis na mahilig subaybayan ang buhay ng mga kilalang personalidad. Naroon din ang kanyang ama, ang pinuno ng pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa bansa, isang taong itinuturing na henyo mula pa pagkabata. Kasama rin ang kanyang ina, isang napakaganda at mabait na babae na nakasuot ng bughaw na damit, isang aktres sa teatro na minamahal ng mga manonood. Maya-maya ay inilabas ang cake sa hapag, hudyat na panahon na upang humiling. Hindi tulad ng karaniwang kapritsyo ng mga mayayamang kabataan, ang hiling ni Chen ay payak at malalim. Nais niya ang kapayapaan sa mundo. Sa kanyang buhay, sapat na ang pagmamahal, pagkakaibigan, at kayamanan. Para sa kanya, tila nasa paraiso na siya at wala nang ibang mahiling pa. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas at ang kanyang perpektong mundo ay biglang gumuho. Nagsimula ang lahat sa kumpanya ng kanyang ama. Inihayag ng Departamento ng Pananaliksik na ang produkto ng korporasyon ay nilikha gamit ang ninakaw na teknolohiya. Ang balitang ito ay kumalat sa lahat ng media. Sa katotohanan, ito ay isang kasinungalingan mula sa simula. Buong lakas na sinubukan ng kanyang ama na patunayan ang katotohanan, subalit walang naniwala sa kanya. Unti-unting nawasak ang kanyang kalooban, hanggang sa hindi na niya kinaya ang bigat ng lahat at wakasan ang sariling buhay. Matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, tuluyang nagsara ang loob ng ina ni Chen. Hindi na ito halos nakikipag-usap sa kanyang mga anak at palagi na lamang umiiyak. Umaasa sina Chen at Yin na maghihilom din ang sugat ng kanilang ina sa paglipas ng panahon. Ngunit isang araw, nang umuwi sila mula sa paaralan bandang 6:00 ng gabi, natagpuan nilang wala na rin ang kanilang ina. Ang sunod-sunod na trahedyang ito ay lubhang yumanig sa isipan ni Yin. Ang dati halos hindi napapansing depresyon ng bata ay lumala ng husto. Umabot sa puntong hindi na masabi ng mga doktor kung makababalik pa siya sa dati niyang buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging liwanag na natira kay Chen ay ang kanyang kasintahan at ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kanila na lamang siya kumakapit. Para sa natitirang mga mahal niya sa buhay, nangako siyang hindi siya susuko. Kailangan niyang manatiling matatag at umasa sa mas mabuting bukas. Isang tahimik na gabi, napagpasyahan ni Chen na tawagan si Lily. Matagal na silang hindi nagkikita at marami siyang gustong sabihin. Ngunit hindi sinasagot ng dalaga ang tawag. Habang naglalakad siya sa kalsada, bigla niyang narinig ang tunog ng ringtone ni Lily mula sa malapit. Lumapit siya upang tiyakin ang pinagmulan ng tunog at doon niya nakita ang isang pulang kotse na pamilyar sa kanya. Ito ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigang si Jing Liong. Doon niya natuklasan ang katotohanan. Sa loob ng kotse, magkasamang nakaupo sina Lily at Jing Liong,
abala sa paghalik sa isa't isa. Hindi nila napansin ang presensya ni Chen. Mula sa kanilang usapan, malinaw na ilang linggo na silang may relasyon. Ang dalaga, na sakim sa kayamanan at kasikatan, ay wala nang balak bumalik kay Chen. Mas interesado na siya sa bagong kasama. Higit pang ikinagulat ni Chen ang nalaman niyang ang pamilya ni Jing Liong pala ang may malaking papel sa pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Nang marinig ang lahat ng ito, nanigas ang katawan ni Chen sa galit. Nanginginig siya at hirap tanggapin ang katotohanang ang kanyang pinakamalapit na kaibigan ang may gawa ng lahat. Pinakinggan pa niya ang usapan ng ilang sandali hanggang sa tuluyan ang mawala ang anumang pagdududa. Ganap na ang pagtataksil. Sa tindi ng emosyon, bigla siyang sumugod sa kotse at sinipa ito ng buong lakas. Sa kanyang isipan, kailangan managot ang mga taong sumire sa kanyang buhay. Nai-record niya ang buong usapan gamit ang isang voice recorder, balak ipasa ang ebidensya sa pulisya. Kapag lumabas ang katotohanan sa telebisyon, babagsak ang impluwensyal na pamilya ni Jing Liong at tuluyang masisira ang karera ni Lily. Dahil dito, labis na nagpanik ang dalaga at ang kanyang bagong kasintahan. Hindi nila maaaring pahintulutan ang ganoong kahihinatnan. Kailangan nilang humanap ng paraan upang pigilan si Chen. Sa isang iglap, napansin ni Chen ang isang matinding liwanag sa gilid ng kanyang paningin. Nang lingunin niya ito, nakita niyang may isang sasakyang paparating sa kanya ng napakabilis. Walang pag-aalinlangan, pinatakbo ni Jing Liong ang kotse patungo sa kanya upang tuluyan siyang patahimikin. Sa lakas ng banggaan, tumilapon si Chen ng ilang metro at bumagsak sa gilid ng kalsada. Isang malaking bahid ng dugo ang naiwan sa aspalto. Ni hindi inaasahan ni Lily ang ganoong kalupitang gagawin. Lubos siyang natakot at tila gumuho ang kanyang loob sa nasaksihan. Ngunit si Jing Liong ay nanatiling kalmado. Para sa kanya, sapat na ang magbayad ng ibang taong ako ng kasalanan. Habang unti-unting nawawala ng malay si Chen, dahan-daang pamipikit ang kanyang mga mata. Wala na siyang magawa kundi panuorin ang pulang kotse na papalayo, sakay ang dati niyang kasintahan at ang dati niyang pinakamatalik na kaibigan, habang ang kanyang mundo ay tuluyang nalubog sa kadiliman. Tiyak si Chen na hindi na niya malalampasan ang kamatayan, subalit sa isang hindi inaasahang sandali, ang kanyang kamalayan ay tila inilipat sa isang hindi pamilyar na lugar. Ito ay isang kakaibang espasyo, walang hangganan, walang dingding at walang kisame, na para bang umiiral lamang bilang isang walang katapusang kawalan. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti siyang nagkamalay at binuksan ang kanyang mga mata. Sa mismong harapan niya, isang magandang dalaga na may kulay rosas na buhok ang biglang lumitaw mula sa kawalan. May suot itong kakaibang hakaw na may nakaukit na pangalan sa magkabilang tainga. Ang hindi pangkaraniwang kagandahang may tainga ay nagpakilalang si Doa. Ipinabatid niya agad na alam niya ang lahat ng pangyayaring nagdala kay Chen sa lugar na yun. Ipinaliwanag niya na may pagkakataon na ngayon ang binata na ipaghiganti ang kanyang pamilya, at kung tunay niyang nanaisin yun, sapat na ang tawagin ang kanyang pangalan. Sa puntong yun, wala pang malinaw na pagkaunawa si Chen sa kanyang kinalalagyan at sa mga nagaganap. May pagtataka sa kanyang mukha, hiniling niyang makaalis sa lugar na yon. Ngunit tiniyak ni Doa na kailangan niyang huminahon, sapagkat hindi na posible ang pagbabalik sa dati niyang mundo. Siya ngayon ay nasa tinatawag na Templo ng Kaalaman, ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng naipong tagumpay at kaalaman ng sibilisasyong pantao sa loob ng libu-libong taon. Si Doa ang namamahala sa lahat ng ito, at siya rin ang magiging katuwang ni Chen sa landas ng paghihiganti. Gayunman, limitado pa rin ang pagkaunawa ni Chen. Ang tanging alam niya sa pangalang Doa ay isang laro. Bahagyang nainis ang dalagang may tainga sa pahayag na yun. Ang kanyang pangalan ay may kahulugang isang nilalang na bihasa at dalubhasa sa isang larangan. Ngunit hindi na inintindi ni Chen ang ganitong detalye. Ang galit sa kanyang dibdib ay labis na matindi, at ang paghihiganti ang tanging nasa kanyang isipan. Hawak pa rin niya ang record ng usapan ng dalawang taksil, at sapat na sanang dalhin yun sa pulisya upang tuluyang masira ang kanilang reputasyon. Ngunit masalimuot ang katotohanan kaysa sa kanyang inaakala. Kapag siya ay muling isisilang, ang mundo ay hindi na magiging pareho. Ang lahat ng trahedyang sinapit ng kanyang pamilya ay mananatili, ngunit ang record sa kanyang telepono ay maglalaho. Sa bagong anyo ng universo,
Ang aksidente ay hindi dulot ni Jing Liong kundi ng sarili niyang pagkakamali sa pagtawid sa kalsada. Sa kabutihang palad, isang scooter lamang ang bumangga sa kanya kaya't bahagya lamang ang kanyang mga sugat, isang nabaling braso ang kanyang tinamo. Inakala ni Chen na ito ay isang hiwalay na mundong kahanay ng dati, subalit hindi ito ganap na tama. Sa katunayan, ito pa rin ang parehong universo, subalit labis nang bumaba ang antas ng kaunlaran. Ang kanyang tanging kapalaran ay ang pagkakaroon ng isang tapat na katuwang. Ipinangako ni Doa na ipaliliwanag ang lahat sa tamang panahon. Ang totoo, nais ni Doa na magsagawa ng isang ganap na arkibo ng lahat ng tagumpay ng sangkatauhan. Subalit nagkaroon ng matinding pagkakamali sa proseso. Dahil dito, labis na bumagsak ang katalinuhan ng buong populasyon ng mundo. Ang mga dakilang isipan na siyang nagtutulak sa sibilisasyon pasulong ay naglaho, at ang mga tao ay naging mangmang. Dahil dito, nais ni Doa na tulungan si Chen na ibalik ang nawalang kaalaman. Kailangang maibalik ang sibilisasyong pantao sa dating kalagayan nito. Upang maisakatuparan nito, naglagay si Doa ng isang espesyal na matalinong sistema sa utak ni Chen. Upang i-activate ito, sapat na ang tawagin ng dalagang may tainga. Sa sandaling humingi ng gabay, magbibigay ang sistema ng mga tagubilin. Susuriin ito si Chen batay sa resulta ng kanyang mga gawain. Kapag hindi naging maganda ang pagsusuri, may kaakibat itong parusa. Mayroon ding isang tindahan kung saan maaaring ipagpalit ang mga puntos sa iba't ibang bagay, na nahahati sa pansamantala at permanente. Ang mga bagay na hindi pa kailangan ay maaaring itago sa isang bodega. Araw-araw, ang sistema ay nagbibigay ng mga gawain na may katumbas na puntos. Mayroon ding isang lihim na seksyon, subalit hindi pa ito maaaring gamitin sa ngayon. Ipapaliwanag ni Doa ang lahat kapag handa na si Chen. Agad na pumayag si Chen sa muling pagsilang. Tutulungan niya si Doa na itama ang kanyang pagkakamali, at bilang kapalit, bibigyan siya ng pagkakataong makapaghiganti. Bahagyang nagulat ang dalagang may tainga, sapagkat may isang mahalagang detalye na hindi pa niya nababanggit. Bilang regalo sa bagong dating, binigyan si Chen ng mga salaming pangpagsasanay, na siya ring salamin ng kanyang buhay. May inisyal na 10,000 puntos siyang natanggap. Sa bawat segundo, 1 puntos ang mawawala. Kapag umabot sa 0 ang bilang, tuluyan at hindi na mababawi ang kanyang kamatayan. Kapag nangyari yun, wala na siyang aasahang ikalawang muling pagsilang. Ayon kay Doa, ito ay dapat magdulot ng matinding takot. Masusing pinagmasdan ni Doa si Chen at inakalang nanginginig ang kanyang katawan sa pangamba. Subalit taliwas sa kanyang inaasahan, nanatiling kalmado ang binata. Hindi siya natatakot sa kamatayan, sapagkat minsan na siyang namatay at binigyan ng pagkakataong muling mabuhay. Hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong ito. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang layunin ay malinaw. Kailangang wasakin ang buhay ni Jing Liong. Sa ngalan ng dangal ng kanyang pamilya, gagawin niyang impyerno ang buhay ng kanyang dating kaibigan. Di naglaon, muling isinilang si Chen. Nang magkamalay siya, napagtanto niyang labis nang nagbago ang mundo. Ang pinakapopular na mga paghahanap sa internet ay ukol na lamang sa mga simpleng bagay tulad ng multiplication table at alpabeto. Ipinapakita nito ang labis na pagbagsak ng katalinuhan ng lipunan. Kasabay nito, malinaw na hindi ito isang hiwalay na mundo, kundi ang parehong universo na labis lamang ang pagkasira ng antas ng kaunlaran. Nang malaman ng kanyang nakababatang kapatid ang tungkol sa kanyang pinsala, lalo pang lumala ang kalagayan nito. Sa antas ng pag-unlad ng kanyang isipan, tila isa na lamang itong bata. Gayunman, mas hindi na ito gaanong malungkot. Nais nitong makatulong sa kanyang kuya at inalok na pisilin ang kanyang kamay upang gamaan ang pakiramdam niya. Upang patahanan ng kapatid, nagkunwari si Chen na mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Sa katotohanan, wala siyang nararamdamang sakit. Ang kanyang buong pagkatao ay ng pananabik sa nalalapit na paghihiganti. Pagkaraan ng 1 buwan, tuluyan ang nakalabas si Chen sa ospital at nakabalik sa paaralan. Siya at ang kanyang kapatid ay inalagaan at sinuportahan ng isang matagal ng kaibigan ng kanilang ama, na nagbigay sa kanila ng proteksyon sa bagong mundong kanilang ginagalawan. Ang pangalan ng lalaking kumupkup sa kanila ay Uncle Lee. Dahil nangangailangan ng palagiang pagbabantay ang kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, buong pasasalamat na tinanggap ni Chen ang tulong na inialok sa kanila. Sa pamamagitan ng bagong tagapag-alaga,
Nakapasok si Chen sa pinakaprestihiyosong akademya sa buong bansa. Maingat na pinaalalahanan siya ng lalaki na kumilos ng maayos at huwag umakit ng hindi kailangang pansin, sapagkat walang puwang sa lugar na iyon ang karaniwang estudyante. Ang Chuan ay isang institusyong pang-edukasyon na tumatanggap lamang ng mga napakatalino o napakayaman. Ngunit wala nang pakialam si Chen sa mga ganoong bagay. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang umiiral, ang paghihiganti. Nais niyang gawin ang unang hakbang sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla niyang narinig ang boses ni Jing Liong mula sa likuran. Ang dating kaibigan ay hayagang nagpahayag ng pagkadismaya na nabuhay pa siya matapos ang aksidente, sapagkat kung namatay siya roon ay makikita na raw niya ang kanyang mga magulang. Naroon din si Lily. Hindi pinalampas ng dalawang taksil ang pagkakataong Leitin at ipahiya si Chen. Ikinwento pa ni Lily na para sa kanya, ang dati niyang kasintahan ay isa lamang malungkot na nerd na hindi karapat-dapat magkaroon ng nobya. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Doa mula sa kawalan. Labis ang galit niya sa asal ni Chen, na para bang isang batang walang disiplina na hindi man lamang sumasagot o kumikilos. Tanging si Chen lamang ang nakakakita sa kanya, subalit dahil sa bigla niyang paglitaw, bahagyang nagulat ang binata. Ipinaalala ng dalagang may tainga ang tungkol sa espesyal na tindahan ng sistema. Isa itong perpektong pagkakataon upang subukan ang ilang kagamitan, at ang presensya ng dalawang taksil ay mainam para sa isang eksperimento. Upang magsimula, kailangan munang i-activate ang sistema. Mahinang tinawag ni Chen ang pangalan ni Doa, subalit walang nangyari. Sinikap pa niya hanggang sa tuluyan niyang isiga ang pangalan ng kanyang assistant. Dahil dito, inakala ng mga estudyanteng nakapaligid na tuluyan ang nabaliw ang binata. Kaagad namang na-activate ang sistema, subalit kakaunti pa lamang ang mga gamit sa tindahan. Ipinaliwanag ni Doa na mas marami pang item ang lilito kapag tumaas ang antas ni Chen. Dahil wala siyang ibang mapagpipilian, binili niya ang lahat ng available na gamit. Kabilang dito ang isang sombrerong pampababa ng katalinuhan, isang balat ng saging, at isang espesyal na maskara. Sa paggamit ng maskara, nagkakaroon ng may suot ng kakayahang tukuyin ang kahinaan ng iba at Leitin sila ng eksakto sa pinakamasakit na paraan. Kapag inactivate ng may-ari ng sistema ang kakayahan, humihinto ang oras para sa lahat ng iba. Sa paningin ng kanyang mga dating kaibigan, worry hindi lamang braso ang napinsala ni Chen sa aksidente. Sa tulong ng espesyal na item, alam ni Chen na labis na kinamumuhian ni Lily ang matawag ng mga salitang may kinalaman sa mabahong amoy. Kaya't walang pag-aalinlangan, inihalin tulad niya ang pabango ng dalaga sa amoy ng isang basurahan. Lubhang nagalit si Lily at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Agad niyang inutusan si Chen na humingi ng tawad. Samantala, isang malaking grupo ng mga estudyante ang nagtipon sa paligid, pabulong na pinagtatalunan ang nagaganap. Habang nagkakagulo ang lahat, si Doa ay halos sumasayaw sa tuwa. Ganito raw dapat kumilos ang isang tunay na may-ari ng Smart Guy System. Hindi alam ng mga mangmang kung sino ang kanilang binabangga. Upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang nobya, galit na tinawag ni Jing Liong si Chen bilang isang taong nakapasok lamang sa akademya dahil sa impluwensya at katiwalian. Para sa kanya, tanging basura lamang ang makapapasok sa prestihiyosong paaralang yun sa pamamagitan ng suhol. Upang lalo pang ipahiya ang bully, iminungkahi ng may-ari ng sistema ang isang paligsahan ng talino. Magtatanong sila sa isa't isa ng tig-iisang tanong. Kapag nabigo si Chen na sagutin ang tanong ni Jing Liong, agad siyang aalis sa paaralan. Ngunit kung mangyari ang kabaligtaran, luluhod ang kanyang dating kaibigan. Handa na sanang pumayag si Jing Liong, subalit bigla siyang itinulak ng isa pang estudyante na nagpresentang tumulong sa labanan ng talino. Ang lalaking ito ay itinuturing na henyo ng buong akademya, kampyon ng International Mathematics Olympiad, at madalas isulat ng mga pahayagan bilang isang prodigy. Ang kanyang pangalan ay Chao. Nais niyang siya ang unang magtanong. Ang ibinigay niyang tanong ay kung anong bilang ang makukuha kapag manultiplikahan ang siyam sa siyam. Para sa akademyang ito, iyon na raw ang pinakamahirap na tanong sa Olympiad. Maging ang guro ng henyo ay minsang nagkamali sa pagkukwenta nito. Inakala ng lahat na dito na matatapos ang komprontasyon. Ngunit sa labis na gulat ng mga nakasaksi, agad na ibinigay ni Chen ang tamang sagot. Para sa isang taong may normal na katalinuhan, napakasimple lamang nito.
Hindi makapaniwala si Chow. Paano nagawang magkwenta ng ganoon kabilis ng taong nasa harapan niya? Tila pamilyar ito sa halos alamat na multiplication table. Sumunod naman ang pagkakataon ni Chen na magtanong. Bago yun, ginamit niya ang sombrerong pampababa ng katalinuhan. Sa sandaling yun, lalo pang bumaba ang kakayahan ng tinaguriang henyo. Ang tanong ay napakasimple. Idagdag lamang ang 6 at 4. Sigurado ang lahat na masasagot ito ng prodigy sa loob ng ilang segundo. Ngunit nabigo siya. Hindi niya nagawang ibigay ang sagot. Dahil dito, tuluyang napuno ng galit si Jing Liong at sinipa ang henyo sa puwitan. Mula roon, nauwi sa tunay na tunggalian ang sitwasyon. Ang dating alitan ay wala na sa anyo ng pang-aalipusta. Masayang pumayag si Chen na ipagpatuloy ang laban. Bilang paghahanda, inilabas ni Jing Liong ang kanyang paboritong super na palaisipan. Kailangan daw sabihin ni Chen kung anong bilang ang makukuha kapag pinagsama-sama ang lahat ng numero mula 1 hanggang 100. Sa mundong ito, halos walang sino man ang kayang magsagot nyun, kahit pa gumamit ng calculator. Sandaling nag-isip si Chen, dahilan upang bahagyang mainis si Doa, sapagkat kailangan na raw durugin ang mapagmataas na kalaban. Ngunit sa katotohanan, hindi nag-iisip si Chen ng sagot. Napatawa lamang siya sa kababawan ng hamong inihanda para sa kanya. Matagal na niyang alam ang kasagutan. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng bilang mula 1 hanggang 100, ang lalabas ay 5,050. Isang sagot na kahit ang pinakabobong tao ay kayang alalahanin. At sa harap ng lahat, malinaw na napatunayan na ang mundong ito ay tunay ngang lubos nang bumagsak ang antas ng katalinuhan. Nanatiling nakatulala si Jing Liong sa loob ng ilang segundo, hindi man lang makapagsalita. Unti-unting tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo, bunga ng galit at pagkalito. Malinaw na ngayon na siya ang kailangang lumuhad sa harap ni Chen, isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Mas nanaisin pa niyang bugbugin ang kinamumuhiang bagong Soltec kaysa tuparin ang ipinangako. Sa halip na sumunod, bigla siyang sumugod kay Chen, nakataas ang mga kamao. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang balat ng saging ang biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang paa. Isang gamit na matagal nang binili ng may-ari ng Smart Guy System mula sa espesyal na tindahan. Sa isang iglap, nadulas si Jing Liong at bumagsak. Sa harap ng lahat, ang pinakakinatatakutang bully ng paaralan ay napaluhod sa harap ng isang bagong estudyante. Walang makapaniwala sa nasaksihan. Gustong-gusto na lamang ni Jing Liong na lamunin ang lupa, subalit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Lumapit si Chen, hinawakan ang mukha ng dati niyang kaibigan, at mariing ipinaalala sa kanya ang aral na dapat niyang tandaan sa buong buhay niya. Pagkatapos nito, tahimik siyang tumalikod at umalis. Para kay Chen, simula pa lamang yun. Hindi niya kailanman palalagpasin ang lahat ng kasalanang ginawa ni Jing Liong. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ng isang dalagang may mapusyaw na buhok. Maingat siyang nanatiling hindi napapansin, sumisilip lamang mula sa isang sulok. Isa siya sa pinakasikat na estudyante sa kolehiyo. Labis siyang humanga sa ipinakitang talino ni Chen at hindi niya inakalang may ganoong uri ng henyo sa kanilang institusyon. Dahil unang araw ng klase, isinagawa ang isang seremonyang pambungad para sa lahat ng estudyante. Ang naging tagapagsalita ay ang parehong magandang dalaga. Lahat ng kalalakihan ay napatingin sa kanya, lihim na nangangarap ng isang pagkakataong makalapit. Ngunit ang ganoong pangarap ay mahirap makamit. Sa tuktok ng panlipunang piramide ng Lam ay naroon ang 4 na dalaga mula sa mararangal na pamilya, kapwa magaganda at matatalino. Kilala sila bilang 4 na celestial. Ang pangalan ng blondeng dalaga ay Leno, isa sa 4, kaya't hindi basta-basta maaaring pag-usapan ang kanyang kagandahan ng malakas, sapagkat tiyak na may kapalit iyon. May isang estudyante ang nagtanong kung may iba pa bang magagandang babae sa kolehiyo, at lumabas na marami pa nga. Sa gitna ng usapan, biglang napalingon si Chen sa 2 estudyante sa likurang hanay. Hindi niya maunawaan kung bakit puro anyo lamang ang tinitingnan ng mga tao, samantalang para sa kanya, ang kaluluwa ang tunay na mahalaga. Matapos ang seremonya, inihayag sa loudspeaker ang mga aktibidad na isinasagawa ng iba't ibang club. Inanyayahan ang lahat ng bagong estudyante na sumali. Ngunit wala nang balak si Chen na manatili pa. Mas nais niyang umuwi agad. Sa puntong yun, masyado pa siyang naging kampante. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog sa kanyang isipan. Ito ay anunsyo mula sa espesyal na sistema.
Ipinaalam ni Doa na mabilis nang nauubos ang kanyang mga puntos. Mayroon na lamang siyang 1 oras ng aktwal na oras bago tuluyang mamatay. Kailangan niyang agarang kumita ng puntos. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya napagtanto ang pagkakamali. Nakalimutan niyang alisin ang sombrerong pampababa ng katalinuhan na isinusuot pa rin ng school genius. Ang kawawang estudyante ay hindi pa rin makapagkwenta ng 4 at 6. Dahil hindi na deactivate ang gamit, bawat segundo ng paggamit nito ay kumakain ng 1 puntos. Ang mga patakaran ng sistema ay labis na magulo at nakalilito. Sa huli, inalis ni Chen ang sumpa at tuluyang naibalik ang katalinuhan ng prodigy. Sa wakas, nasagot nito ng tama ang tanong. Ang sagot ay 10. Napagtanto ni Chen na naging pabaya siya, subalit ipinaalala sa kanya ng masiglang assistant na maaari siyang kumita ng puntos sa pamamagitan ng pagtupad sa isang espesyal na gawain. Ang misyon ay may mataas na antas ng kahirapan. Kailangan niyang makilahok sa mga aktibidad ng mga club at maging pinakapopular na estudyante sa buong paaralan. Alam ni Doa na napakahirap nito, ngunit wala na rin namang mawawala kay Chen dahil malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, bahagyang nainis si Chen sa asal ng assistant. Kailangan itong kumilos ng mas maayos at tawagin siya sa pangalan, hindi tratuhin na parang sekretarya lamang. Pagkatapos ma-activate ang gawain, isa pang problema ang lumitaw. Hiniling ng kanyang tagapag-alaga na huwag siyang masyadong mapansin. Ngunit paano siya magiging pinakapopular na estudyante nang hindi umaakit ng pansin? Mabilis niyang nahanap ang sagot. Napansin niya ang isang lalaking kasapi ng theater club na aksidenteng nakahulog ng maskara. Sa sandaling yun, nakaisip siya ng paraan. Maaari siyang magbalat kayo at hindi matakot sa biglaang kasikatan. Una niyang pinuntahan ang math club. Marami na ang tao sa loob at may mga karatulang nakapaskil sa dingding na may mga palaisipan. Ang pinakasimpleng gawain ay bilangin ang dami ng parisukat sa isang guhit, isang tanong na inihanda para sa mga nakatatandang estudyante. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang pinuno ng club at pinayuhan si Chen na huwag masyadong malungkot kung hindi niya ito masagot, sapagkat ito raw ay para sa mga senior. Mas mabuting subukan na lamang niya ang ibang karatula na may guhit ng isang pusa at isang kinain na isda, isang tanong na kayang sagutin kahit ng isang batang nasa unang baitang. Ngunit hindi yun ang pumukaw ng interes ni Chen. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang espesyal na palaisipan na inilagay mismo ng pinuno ng club. 3 hanay ng mga numero ang nakapaskil, at sa huling 4 na pwesto ay mga tandang pananong. Kailangang tukuyin kung anong numero ang nakatago roon. Tiwala ang pinuno ng club na mas makabubuti pang huwag nang ipilit ni Chen ang sarili at iwasan ang labis na pagod sa pag-iisip. Sa labis niyang pagtataka, may sagot na agad si Chen. Hindi ito matanggap ng nakatatandang estudyante. Para sa kanya, hindi maaaring harapin ng isang baguhan ang ganoong kahirap na tanong. Dapat muna nitong lutasin ang mas madadaling palaisipan. Sa halip na makipagtalo, mahinaong lumingon si Chen at sinabi na sa guhit ng mga parisukat ay may eksaktong 11 magkakapantay na hugis. Nabigla ang lahat ng naruroon. Karamihan sa kanila ay hindi man lamang nagawang lutasin ang tanong tungkol sa pusa at isda kahit matapos ang kalahating oras. Hindi pa roon nagtapos ang lahat. Tumayo si Chen sa harap ng karatulang may 3 hanay ng numero at nag-isip ng ilang sandali. Mas komplikado ito kaysa sa una, ngunit hindi sapat upang siya ay mab-aigo. Ang kailangan lamang gawin ay paramihin ang bilang mula sa unang 2 digit sa bilang mula sa ikatlo at ika-4 na digit. Sa sandaling yun, malinaw na ipinakita ng binata ang antas ng talinong bihirang makita sa mundong ito. Nanlamig sa gulat ang natitirang mga estudyante. Wala ni isa sa kanila ang nakasaksi noon ng sinumang nakalutas ng ganoon kahirap na problema. Sa kanilang isipan, halos imposible yun, kaya't lalong naging palaisipan kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Ang punong guro ng math club ay labis na namangha, at halos mapaluha habang sinasabi sa bayani na nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataong makipag-dinner sa pinuno ng kanilang math club, isang napakagandang babae na kabilang sa tinaguriang 4 na celestial na pinapangarap makilala ng halos lahat ng estudyante sa buong paaralan. Sa sandaling yun, napansin ng may-ari ng sistema na ang ibang miyembro ng club ay nagsimulang mainggit sa kanya. Dahil dito, gumawa siya ng isang matibay na desisyon at biglang tumakas mula sa lugar. Bilang resulta,
ipinaalam ng DOA sa kanya na maayos ang naging takbo ng kanyang ginawa at ang gawain ay umusad ng 20%, bagaman marami pa ring kailangang tapusin. Ang buong pangyayaring ito ay labis na ikinagulat ng mga kasapi ng Mathematics Club. Sa loob ng ilang oras, hindi pa rin sila makapaniwala kung paano may taong tumanggi sa isang hapunan kasama ang isang celestial na nilalang. Pagkatapos nito, lumipat ang mga pangyayari sa isang 1,500 metrong karera na inorganisa ng sports club. Malapit na itong magsimula at inutusan ang lahat ng estudyante na maghanda. Napakaraming tao ang nagtipon sa lugar. Kung sasali si Chen sa kompetisyong ito, tiyak na lalong lalawak ang kanyang kasikatan. Gayunpaman, mas mainam sanang humanap ng ibang paraan. Sa kabila nito, ipinaalam ng DOA na kamakailan lamang ay tumaas ang kanyang antas kaya't pinahintulutan siya ng sistema na paikutin ang Wheel of Fortune ng isang beses. Kung suswertehin siya, maaari siyang makakuha ng karagdagang 10,000 puntos at sa gayon ay makakamit ang mas maraming oras. Hindi niya maaaring tanggihan ang alok na yon. Bilang gantimpala, nakatanggap ang may-ari ng sistema ng isang mahiwagang kahon. Mula rito ay lumitaw ang isang kakayahan na tinatawag na motor memory. Ayon sa assistant, ang kakayahang ito ay nagbibigay daan upang hindi agad mapagod ang isang tao kapag paulit-ulit na gumagawa ng iisang uri ng galaw. Halimbawa, kung mapipilitang magsulat ng buong aklat ng paulit-ulit sa pamamagitan ng kamay, ang kakayahang ito ay magiging napakahalaga. Sa kaso ni Chen, kailangan pa niyang pag-isipan kung paano niya pinakamahusay na magagamit ang ganitong talento. Ang ganitong asal ay muling ikinagalit ng magandang nilalang na may kakaibang tainga. Sa kanyang pananaw, kahit isang simpleng pasasalamat ay hindi man lang naibigay. Sa opinyon ni DOA, ang bagong may-ari ng sistema ay tunay na bastos at kung ipagpapatuloy niya ang ganitong pag-uugali, hindi siya dapat umasang makakamit ang kanyang kabutihang loob sa hinaharap. Samantala, ang pinakamahusay na atleta ng LUM na nagngangalang Lekay ay nakapwesto na sa panimulang linya. Marami na siyang taong nag-eensayo sa pagtakbo. Nang mapansin niya ang bida, tumawa siya mula sa likod ng kanyang maskara. Hindi niya maunawaan kung bakit nagsusuot ng ganoong katawa-tawang bagay ang lalaki sa isang karera. Nang hindi siya pansinin ng bida, lalo siyang nagalit. Sa kanyang isipan, walang sino man ang dapat maglakas loob na baliwalain siya. Nagpasya siyang ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan sa loob lamang ng ilang ikot. Hindi nagtagal, nagsimula ang karera. Mula sa simula pa lamang, nanguna na sina Lekay at ang may-ari ng sistema. Ang iba pang kalahok ay halos hindi makasabay sa kanilang bilis. Labis na nagulat ang atleta nang makita kung gaano kabilis tumakbo ang bida sa umpisa pa lang. Para sa kanya, napakabobong estratehiya yon dahil hindi naman ito 100 metrong takbuhan kundi isang buong 1.5 kilometro. Sigurado si Lekay na mapapagod ang lalaking nasa unahan niya sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit nakatakbo si Chen ng 500 metro nang hindi man lang bumabagal. Hindi makapaniwala ang lokal na bituin ng sport sa kanyang nasaksihan. Naisip niyang baka gumamit ng kung anong ipinagbabawal na pampalakas ang lalaking may maskara. Hindi niya maaaring tanggapin ang pagkatalo, kaya't gumawa siya ng isang matinding desisyon at ginamit ang kanyang espesyal na mode. Biglang tumaas ang kanyang bilis hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, labis na pinagod ng teknik na ito si Lekay. Bumuti lang pawis sa kanyang mukha at dahil sa kakapusan ng hininga ay lalong naging mahirap ang pagtakbo. Isipin na lamang ang kanyang pagkabigla nang mapansin niya ang isang aklat sa mga kamay ng bida. Lumalabas na nagpasya si Chen na magbasa ng kapaki-pakinabang na bagay habang tumatakbo. Ang mga manunood ay labis na humanga sa may-ari ng sistema. Kailanman ay wala pa silang nakitang taong kayang magbasa habang nasa gitna ng isang karera. Sa huli, ang misteryosong lalaking may maskara ang unang tumawid sa finish line at punitin ang pulang laso, nang hindi man lang naabala sa pagbabasa ng isang kawili-wiling aklat. Samantala, ang lokal na bituin ng sports ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sa sobrang pagod, hindi niya naunawaan kung kailan siya natalo. Sa kasamaang palad, hindi man lang niya naabot ang finish line. Ilang metro bago ito, bumagsak siya dahil sa lubos na pagkapagod. Nagmadaling tumawag ng ambulansya ang mga manonood. Matapos manalo sa kompetisyong pampalakasan, eksaktong kalahati na ng gawain ang natapos. Habang mas maraming tao ang naroroon, mas mabilis ang pag-usad ng progreso,
kaya't kinailangan niyang mag-isip ng mabuti kung saan pa may nagtitipong maraming estudyante. Sa sandaling yun, napansin niya ang isang napakalaking grupo ng mga mag-aaral malapit sa mga mesa ng pagsusulit na may mga card. Ngayong taon, labis na dinagsa ang kaganapan ng Logic Club dahil sa napakagandang premyo. Ang mananalo ay makakatanggap ng tiket sa konsyerto ng pop diva na si Wang Fei. Isang magandang babaeng may puting buhok ang nakatayo malapit sa lugar. Binabasa niya ang mga tanong at namamangha sa kung gaano kahirap ang mga ito. Karamihan ay mga palaisipang lohikal, tulad ng 6 na digit na password ng isang safe na may kaugnayan sa oras ng orasan. Kinuha ng bida ang kanyang form. Ang mga pagsusulit na ito ay tila napakahirap para sa dalaga, kaya't napaisip siya kung kakayanin ba niyang lutasin ang mga iyon kahit sa loob ng ilang araw. Samantala, mabilis na nilutes ng lalaki ang mga palaisipan. Sanay na sanay niyang hinawakan ang lapis at agad na minarkahan ang mga tamang sagot sa kanyang papel. Makalipas ang ilang sandali, napansin siya ng dalaga at labis na namangha kung gaano kadali para sa kanya ang ganoon kakumplikadong mga tanong. Hindi nagtagal, natapos ng may-ari ng sistema ang lahat ng palaisipan at itinapon ang papel na tila isang boss. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakumpleto niya ang lahat ng 50 pagsusulit. Ang kanyang pambihirang kakayahan ay napansin din ng iba pang mga estudyante. Nagawa niyang maakit ang napakaraming atensyon, at tila malapit ng makumpleto ang gawain. Sa sandaling magtatanong na sana siya sa kanyang assistant tungkol sa progreso, biglang may lalaking lumitaw sa likuran niya at hinawakan siya sa balikat. Ito pala ay kaibigan ng estudyanteng pinaghiraman niya ng maskara. Sa sandaling yun, kinakailangan ng tunay na may-ari ng maskarang iyon na umakyat sa entablado upang lumahok sa isang kompetisyon sa pagkanta. Hindi na nag-aksaya ng oras ang estranghero. Walang anumang seremonya, hinawakan niya ang bida sa jacket at kinaladkad patungo sa tamang lugar. Masyado siyang nagtagal sa paghahanap sa kanya, kaya't wala na siyang balak magpaliwanag pa. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog mula sa kamay ng may-ari ng sistema ang papel na may mga sagot, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay diretso itong napunta sa mga kamay ni Liaoyu. Samantala, buong lakas na nagpilit pumiglas ang bida, ngunit napakatigas ng ulo ng kaibigan ng may-ari ng maskara. Sobrang huli na sila at wala na siyang pakialam sa pagtutol. Kinuha agad ng dalagang may puting buhok ang papel ng mga sagot. Nais niyang tiyakin kung tunay ngang nalutas ng lalaki ang lahat ng 50 palaisipang lohikal. Di nagtagal, napatunayan na totoo ang lahat. Isa-isang kinumpirma ng tagasuri ang bawat sagot, at perpektong naisagawa ni Chen ang lahat ng pagsusulit. Biglang binati ng isang estudyante si Liaoyu bilang nanalo ng premyo. Inakala ng lahat sa paligid na ang dalagang may puting buhok ang may akda ng gawa. Sinubukan ng dalaga na ipaliwanag ang tunay na nangyari, ngunit agad siyang hinawakan ng inspector sa kamay at idineklara bilang opisyal na panalo. Pumalakpak ang buong paligid, at nakaramdam siya ng matinding pagkapahiya. Sa sandaling yun, gusto niyang mahanap ang lalaking may maskara at ibigay sa kanya ang premyo. Malamang ay nasa patimpalak sa pagkanta ang lalaki, at kailangan niyang humingi ng paumanhin sa kanya. Sa entablado ng patimpalak, may isa ng kalahok na umaawit. Isa itong dalagang may maikling rosas na buhok at puting maskara sa mukha. Kasabay nito, nagbigay si Doa ng masamang balita. Dahil hindi na ipasa ni Chen ang kanyang papel, hindi umusad ang progreso ng gawain. Nanatili itong 50%, ibig sabihin, 5 minuto na lamang ang natitira sa kanya. Hindi na siya maaaring magsayang ng oras sa walang saysay na bagay. Kinailangan niyang kumilos ng mabilis at buong tapang. Hindi nagtagal, siya na ang tinawag upang umakyat sa entablado. Sa loob ng ilang segundo, pinag-isipan niya kung anong awit ang pipiliin upang siguradong mamangha ang lahat ng manonood. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Dahil hindi pa kilala sa mundong ito ang klasikal na musika, magtatanghal siya ng isang awitin mula sa nakaraan. Kinuha ng may-ari ng sistema ang isang gitara, at malinaw na ang ganitong pagtatanghal ay magdudulot ng matinding sorpresa. Sa sandaling umakyat siya sa entablado, natapos na ang naunang pagtatanghal. Napakahusay ng naging performance ng dalagang nauna, kaya't karamihan sa mga manunood ay naniniwalang siya na ang magiging panalo sa araw na iyon. Ang punong hurado ay isang kilalang kompositor, at para sa kanya ay tila wala ng estudyanteng makakatalo sa naunang kalahok.
Gayunpaman, wala na siyang magagawa kundi pakinggan ang susunod na mga aawit. May kumpiyansang lumakad ang bida sa entablado at inihayag na aawit siya ng isang kanta mula sa sarili niyang repertoire. Agad na nagduda ang punong hurado. Sa kanyang isipan, tila wala nang magiging karapat-dapat na kalaban sa araw na iyon. Samantala, patuloy na nababawasan ang oras ng bida. Ang natitirang 242 segundo ay kailangan niyang gamitin ng lubos. Binati siya ni Doa ng swerte, sapagkat ito na ang kanyang huling pagkakataon. Hindi nagtagal, nagsimulang tumugtog ng gitara ang bida. Ang awit ay tungkol sa isang maputing buwan na parang nyebe, na dahan-daang humahaplos sa tao gamit ang mga sinag nito. Sa sandaling yun, dumating si Lino sa lugar ng patimpalak. Tama ang hinala niya at natagpuan niya ang lalaking may maskara. Kailangan niyang maibigay kaagad ang sobra. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig niya ang pag-awit ng bida. Ang kanyang talento ay labis na kahanga-hanga, at dahil sa tindi ng emosyon ay napaupo siya sa isang tabi. Ang iba pang mga estudyante ay lubos ding humanga sa pag-awit ni Chen. Sa ganitong uri ng talento, malinaw na nararapat siyang dalhin agad sa isang recording studio at simulan ang isang propesyonal na karera. Maging ang kilalang kompositor ay labis na naantig hanggang sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Itinuring niyang isang malaking swerte ang pagdalo niya sa pistang pampaaralan sa araw na iyon. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang pagtatanghal ng may-ari ng sistema. Binuksan niya ang kanyang mga mata, umaasang masisilayan ang mga mukhang puno ng paghanga. Ngunit sa halip, binalot ng ganap na katahimikan ang buong bulwagan. Tahimik na nakatingin sa kanya ang lahat, at sa kanilang mga mata ay mababakas ang pagtataka. Sa sandaling yun, inisip niyang baka nabigo siya at hindi na kumpleto ang gawain. Sa gitna ng pagkataranta, sumigaw si Doa na tila tapos na ang lahat, sapagkat walang anumang reaksyon ng mga tao at mananatili raw ang progreso ng misyon sa 50%. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Napuno ng malakas na palakpakan ang buong bulwagan. Tinawag ng lahat ang awitin bilang isang obra maestra at hiniling na ito'y muling awitin. Wala nang alinlangan na ang bida ang panalo sa patimpalak. Kasabay nito, ipinaalam ng sistema na matagumpay nang nakumpleto ang gawain. Bahagya lamang siyang nakaabot. Maging ang kanyang assistant ay labis na nabahala, at may mga luhang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa wakas, tuluyan ang nawala ang panganib. Kaagad pagkatapos nito, tumakbo ang kompositor patungo kay Chen at nakiusap na bilhin ang awitin. Tinanong din niya kung may iba pa ba siyang katulad na mga obra sa kanyang repertoire. Gayunpaman, hindi nais ng bida na ipagpatuloy ang usapan. Tahasan niyang sinabi na hindi siya tunay na music hero at wala siyang interes. Labis na nalungkot ang punong hurado, kaya't nagdeklara siya ng gantimpala para sa sinumang makakahuli sa lalaking may maskara at magdadala sa kanya pabalik. Hindi niya kayang basta pakawalan ang ganoong talento. Ang gantimpala para sa paghuli kay Chen ay mga tiket sa konsyerto ng pop diva na si Wang Fei. Dahil dito, agad na naghabulan ang napakaraming tao. Tanging si Laya na lamang ang naiwan malapit sa entablado. Muli, nabigo siyang maibalik ang premyo sa tunay na nanalo, ngunit hindi siya nalungkot. Sigurado siyang mahahanap niya ang lalaking may maskara sa kalaunan. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, matagumpay na nakatakas ang may-ari ng sistema mula sa mga humahabol sa kanya. Maswerte siya at walang sinuman ang nakakita ng kanyang tunay na mukha. Maging si Doa ay nagulat sa kanyang kakaibang swerte, ngunit pinaalalahanan din siyang huwag maging mayabang. Kung hindi, titigil ang magandang nilalang na may kakaibang tainga sa pagtulong sa kanya. Nangako naman ang bida na magiging maingat at disiplinado, sapagkat higit sa lahat ay kailangan niyang tuparin ang kanyang layunin. Tiyak na mananagot si Jing Liong sa kanyang mga ginawa. Samantala, abala si Jing Liong sa paghalik sa kanyang bagong kasintahan. Sa oras ding yun, narinig nilang dalawa ang balita tungkol sa isang misteryosong matalinong lalaki na kung saan-saan nagpupunta at tinatalo ang lahat. Labis silang nainis sa tagumpay ni Chen, kaya't nakabuo si Jing Liong ng isang masamang plano. Ayon dito, hindi na dapat umabot pa sa placement exam kinabukasan ang dati niyang kaibigan. Hindi nagtagal, dumating ang gabi at umuwi ang lalaki sa kanilang bahay, kung saan naghihintay ang kanyang kapatid at ang kanyang tiyuhin. Tinanong ng lalaki kung kumusta ang unang araw ng paaralan at kung nagustuhan ba ng bida ang LUM. Kita sa mukha ng may-ari ng sistema na nasiyahan siya sa institusyon.
May ilan siyang nakilalang bagong kakilala at malinaw na hindi siya mababagat sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng hapunan, nais na sana niyang magtungo sa kanyang silid upang gawin ang takdang aralin, ngunit hiniling ng kanyang kapatid na babae na ikwento muna sa kanya ang isang engkanto. Malungkot ang itsura ng bata, ngunit nang pumayag si Chen na magkwento ng maikling salaysay, agad itong natuwa na parang munting bata. Sinubukan ng binata na ikwento ng mabilis ang paboritong engkanto ng kapatid, ngunit hindi niya namalayan na ilang oras na pala ang lumipas. Sa huli, nilagyan pa siya ng kapatid ng isang hairpin sa buhok na napakahirap tanggalin. Sa wakas, nagkaroon din siya ng pagkakataong tawagin ang kanyang assistant. Malakas niyang binigkas ang pangalan nito at agad siyang nailipat sa ibang lugar. Ayon sa DOA, kapag aktibo ang sistema ay humihinto ang oras sa tunay na mundo, kaya't mas mainam na gawin niya roon ang kanyang mga gawain. Sa kabutihang palad, nanatili sa sistema ang mga aklat mula sa dating mundo. Nagawa niyang tapusin ang isang karagdagang gawain kaugnay ng palakasan at nakakuha ng 20,000 puntos. Pagkaraan, nagawa rin niyang lumikha ng isang ekabana at ginantimpalaan siya ng kaparehong bilang ng puntos. Kung magpapatuloy siya sa ganitong pagsisikap, malapit na niyang makamit ang kanyang layunin. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring matulog sa lugar na iyon, kaya matapos ang lahat ng magagawa ay kinailangan niyang bumalik sa tunay na mundo upang magpahinga. Gabi na nang siya'y bumalik. Hinubad niya ang kanyang mga damit at naghanda ng matulog, ngunit sa hindi malamang dahilan ay sinimulan pa niyang habarin ang kanyang panloob. Sa mismong sandaling yon, biglang lumitaw si Doa na tila may agarang balita. Napaka hindi angkop ng timing, sapagkat kalahati na ng shorts ng bida ang nakababa. Saglit na nagtaka ang assistant kung ano ang ginagawa ng binata, at nang maunawaan niya ito ay agad siyang nahiya at tumalikod. Nakasanayan pala ng lalaki ang matulog ng walang suot na damit. Matapos makabawi sa hiya, ipinaalam ng magandang assistant na may kakaibang tainga na nakatanggap ang may-ari ng sistema nang hindi kasiya siyang marka at kailangan niyang tumanggap ng parusa. Hindi maunawaan ng bida kung paano ito nangyari, sapagkat natapos niya ang lahat ng gawain. Gayunpaman, ipinaliwanag na mahalaga rin ang pangkalahatang asal. Nagnakaw siya ng maskara mula sa iba at hindi niya tinulungan ang isang runner na nawalan ng malay. Dahil dito, kailangan niyang paikutin ang gulong ng parusa na naglalaman ng iba't ibang kaparusahan, kabilang ang pagdedeklara ng pag-ibig sa isang hindi kilalang babae. Iyon mismo ang napunta sa kanya. Habang papunta sa paaralan, iniisip niya ang pinakamadaling paraan upang maisagawa ito. Napansin ng assistant ang lungkot sa kanyang mukha at sinabing huwag siyang mag-alala, sapagkat maaari pa siyang maparusahan ng mas masahol, tulad ng paghuhubad sa gitna ng plaza ng lungsod. Dagdag pa rito, kung hindi niya matatapos ang parusang gawain ay tiyak na mamamatay siya, kaya't hindi niya ito maaaring balewalain. Nang makarating ang school bus sa isang sangandaan, isang truck ang rumaragasap patungo rito sa matinding bilis. Ilang saglit na lamang at magaganap na sana ang isang malubhang aksidente. Ang truck ay minamaneho ng isang walang awang tao na pananggakwa ni Jing Liong ng malaking halaga kapalit ng pagpatay sa kanyang dating kaibigan. Isang segundo bago ang banggaan, biglang may isang itim na sasakyan ang sumulpot at sumalpok sa truck. Sa harap mismo ng mga pasahero ng bus naganap ang aksidente, at mabilis na tumakas ang kriminal. Isang matandang babae ang nasugatan at nawala ng malay. Malinaw na kailangan niya ng agarang tulong. Sa sandaling yon, nakita ni Chen ang isang pagkakataon. Dahil pinarusahan siya ng sistema dahil sa masamang asal, maaari naman siyang makakuha ng dagdag na puntos ng katapatan sa pamamagitan ng pagtulong. Malakas niyang hiniling sa driver ng bus na buksan ang mga pinto upang agad nilang matulungan ang mga biktima. Dahil sa banggaan, nabuo ang matinding traffic na umabot ng ilang kilometro. Si Laia ay nasa isa sa mga sasakyang naipit. Sinabi ng kanyang personal na driver na may aksidente sa unahan at may isang lalaking nakauniporme ng LAM na tumutulong sa mga nasugatan. Agad niyang nakilala ang bida bilang ang lalaking may maskara. Lalong humanga si Laia kay Chen, sapagkat hindi lahat ay kayang kumilos ng mabilis upang tumulong sa kapwa. Dahil sa maagap na kilos ng may-ari ng sistema, mabilis na naihatid sa ospital ang matandang babae. Doon, muling lumitaw ang pagkakataon. Matagal na nag-alinlangan ang binata, ngunit pinayuhan siya ni Doa na huwag mag-atubili. Kinailangan niyang ideklara ang kanyang pag-ibig sa matandang babae upang matapos ang parusa.
Sa huli, tinalo niya ang kanyang kaba at kumilos. Una niyang ginawa ang paghingi ng paumanhin, sapagkat kailangan niyang gumawa ng isang kahangalan. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang binigkas ang iba't ibang papuri, gaya ng nakita niya sa isang romantikong pelikula, at sa wakas ay natupad ang parusa. Biglang iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata. Lumalabas na hindi pala siya tulog, kundi nakapikit lamang. Maging ang assistant na may kakaibang tainga ay hindi inaasahan ang ganoong pangyayari. Sabay silang napasigaw sa gulat. Ang sitwasyong ito ay mas kaiyahiya pa kaysa sa insidente ng paghuhubad. Agad nilang ninais na makalabas ng ospital at tumakas palayo sa silid ng matandang babae. Hindi sinasadyang nahulog ng binata ang kanyang student ID. Ang dokumentong yun ay kinakailangan upang makapasok sa pagsusulit na, sa kasamaang palad, ay nagsimula na 15 minuto ang nakalipas. Nakapwesto na ang lahat ng estudyante sa kanilang mga upuan at tanging ang mesa ni Chen ang bakante. Dahil sa aksidenteng naganap sa daan, hindi siya nakarating sa oras. Nang makarating siya sa silid, magalang siyang humingi ng paumanhin sa batang guro at nakiusap na papasukin pa rin. Subalit ayon sa patakaran, matapos magsimula ang pagsusulit ay wala nang maaaring pumasok. Ikinwento pa niya ang buong pangyayari tungkol sa pagtulong niya sa nasugatang matandang babae, ngunit hindi pa rin ito nabago ang pasya. Maya-maya, lumapit ang punong guro ng LUM na si Jiang Bin. Malinaw ang galit sa mukha nito habang inuutusan si Chen na sumunod sa kanyang opisina. Para sa bida, isang ganap na bagong karanasan ang mapatawag sa punong guro. Nais marinig ni Jiang Bin ang tunay na dahilan ng pagkahuli, at hindi siya naniwala sa kwento tungkol sa matandang babae. Iginiit ni Chen na totoo ang aksidenteng naganap sa harap ng school bus at may mga biktima talaga. Sa simula, mahinaong tumugon ang punong guro at pinuri pa ang ipinakitang kabutihan ng estudyante, sapagkat karapat-dapat umano ito sa pinakamataas na paggalang. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagbago ang kanyang anyo. Sa isang malakas na sigaw, inutusan niya ang binata na huwag siyang ituring na mangmang, dahil sino raw ba ang maniniwala sa ganoong kwento? Ayon sa kanya, wala nang pag-asang makakuha ng sapat na punto si Chen at mas mabuti pang maghanap na ito ng ibang paaralan. Ang ganitong asal ng punong guro ay ikinagalit maging ni Doa. Nais na sanang magsumbong ni Chen sa mga mamamahayag, ngunit pinigilan siya ng kanyang assistant at ipinaalala na kapag ginawa niya yon, magiging impyerno ang buhay eskwela niya. Mas mainam daw na silipin ang espesyal na tindahan. Sa totoo lang, hindi lubos na naniniwala ang binata sa silbi ng mga dating item, ngunit pinaalalahanan siya muli ng beauty na may tainga na tumaas na ang kanyang antas. Dahil dito, may mga bagong item na maaaring bilhin, kahit pa doble na ang presyo. Sa huli, bumili si Chen ng kakayahang tinatawag na swerte. Sa ganitong sitwasyon, isang himala lamang ang makapagliligtas sa kanya. Pagbalik niya sa tunay na mundo, biglang tumunog ang telepono ni Jiang Bin. Tumawag ang isang mahalagang tao mula sa pangunahing kagawaran ng edukasyon. Agad na nagbago ang tono ng punong guro at naging magalang habang tinatanong kung paano siya makatutulong. Nais malaman ng tumatawag kung may estudyanteng nagngangalang Chen sa LUM. Ang unang pumasok sa isip ni Jiang Bin ay may nagawang malaking kasalanan ang problemadong estudyante, at pati ang kagawaran ay nais na siyang parusahan. Dahil dito, agad niyang ipinangakong palalayasin ang naturang estudyante, sapagkat wala raw karapatan ang ganoong uri na mag-aral sa kanilang marangal na institusyon. Bigla namang tumaas ang boses ng kausap sa telepono. Lumabas na ang matandang babaeng nailigtas ni Chen ay ang mismong ina ng ministro. Sa matinding gulat at takot, muntik nang mahulog ang peluka ni Jiang Bin. Agad siyang humingi ng paumanhin at nangakong hindi magpapaalis ng sinuman. Doon niya napagtanto na hindi nasayang ang mahal na presyo ng baniling kakayahan, sapagkat lubos itong nagbayad sa sarili. Pagkababa ng telepono, magalang niyang pinakiusapan si Chen na maghintay sandali at sinabing hindi na kailangang maghanap ng ibang paaralan. Isa lamang daw itong hindi pagkakaunawaan. Inilabas pa ng punong guro ang isang upuan para sa may-ari ng sistema at nangakong bibigyan siya ng gantimpala para sa kabidahan. Tumanggi si Chen sa anumang premyo. Para sa kanya, ang pinakamahalagang regalo ay ang pagkakataong makapasok sa pagsusulit, dahil dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan sa paaralan. 15 minuto na lamang ang natitira sa klase at malabong matapos niya ang buong pagsusulit sa ganitong oras. Nag-alok si Jiang Bin ng retake kinabukasan,
ngunit ayaw ni Chen na isugal iyon, sapagkat maaaring ituring ng sistema ang ganoong asal bilang hindi kasiya siya. Ang pinakamainam na paraan ay harapin ang pinakamahihirap na tanong at makakuha ng pinakamaraming puntos hanggat maaari. Hindi ito lubos na nagustuhan ng punong guro, ngunit wala na siyang magawa. Kailangan manatili ni Chen sa LUM, kung hindi ay magkakaroon siya ng problema sa kagawaran. Matapos ang klase, nilapitan ni Jiang Bin ang batang guro at hiningi ang papel ni Chen. Lumabas na wala ito sa iba pang sagot, sapagkat nakakuha ng pinakamataas na marka ang binata at dinala na ng guro ang papel sa opisina ng direktor upang masuri ang isang pambihirang henyo. Muling muntik mahulog ang peluka ng punong guro sa gulat. Hindi niya inakala na ganoon katalino ang estudyante. Samantala, ang direktor ay nasa kanyang opisina at may kausap sa telepono. Nakumpirma niya ang kawastuhan ng lahat ng sagot ni Chen at nagbigay ng conclusion na ang binata ay isa sa mga nakaligtas. Malamang, may iba pang natitirang kinatawan ng dating sangkatauhan sa mundong ito na may mataas na antas ng katalinuhan. Ang kausap niya sa telepono ay ang guardian ng bida, isang lalaking mas maraming nalalaman kaysa sa inaakala. Sa huli, ipinakilala ang isang maikling paliwanag mula kay Doa tungkol sa estruktura ng sistema. May 5 ranggo ito, mula sa student hanggang sage. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang antas pa lamang si Chen bilang student. Upang umakyat sa susunod na ranggo, kailangan niyang makalakam ng 1,000,000 puntos. Sa bawat pagtaas ng antas, may pagkakataon siyang maglaro sa Wheel of Fortune at magbubukas ang mga bagong item sa tindahan. Bukod dito, sa bawat bagong ranggo ay may kaakibat na malaking gantimpala at magbabago rin ang anyo ng cute na assistant. Sa halip na hulaan kung ano ang magiging itsura ng beauty na may tainga sa hinaharap, mas mainam na hintayin at masaksihan ito sa sariling mga mata. Gabi na nang makauwi ang bida. Pagpasok niya sa sariling silid, nadatnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagguguhit sa kanyang kwaderno sa matematika. Hindi yun kwadernong pangguhit kaya agad niya itong inagaw mula sa mga kamay ni Yin at pinagsabihan na huwag na muling gawin yon. Ngunit sa sandaling yon, siya ay tuluyang napahinto. Lahat ng nakasulat sa mga pahina ay tamang-tama ang mga sagot, at ang mga problemang iyon ay malinaw na para sa antas ng high school. Lalong ikinagulat niya ang katotohanang ang batang babae, na may sakit at mahina ang katawan, ang siyang nakasagot ng lahat ng iyon. Sa pagmamadali at pagkabahala, hinawakan niya ang kanyang kapatid at sinubukang alamin kung siya nga ba mismo ang lumutas ng ganoon kakomplikadong mga halimbawa. Tumango lamang ang bata bilang sagot, may kasamang inosente ngunit kumpirmadong ekspresyon. Hindi pa roon nagtapos ang pagkabigla ng binata, sapagkat ang bata ay nakapagkukwenta rin ng malalaking bilang ng walang kahirap-hirap. Bilang halimbawa, tahimik nitong binanggit kung magkano ang kalalabasan kapag pinagsama ang 48,597. Lubhang kakaiba ang lahat ng ito, dahil sigurado ang binata na kahit sa normal na kalagayan ay hindi kayang sagutin ng kanyang kapatid ang ganitong uri ng tanong ng ganito kadali. Sa gitna ng kanyang pagkalito, pumasok sa silid ang kanilang tiyuhin. May bahid ng pag-aalinlangan ng mukha ng lalaki habang pinapayuhan ang bida na huwag mag-alala at huwag nang subukin pa ang kakayahan ng bata. Ayon sa kanya, wala ring saysay ang ganoong pagsubok sapagkat ang bata, tulad ng kanyang kapatid, ay mga nakaligtas mula sa dating mundo. Sa una, walang naunawaan ang may-ari ng sistema. Hindi niya akalaing alam ng kanyang tagapagbantay ang tungkol sa mga nangyari noon, ngunit unti-unting napatunayang totoo ang lahat. Sinubukan ding pakalmeyan ng tiyuhin si Chin at ipinaunawa na hindi siya dapat matakot, sapagkat wala itong masamang balak laban sa kanila. Bukod dito, may mahalagang impormasyong ibinahagi ang tiyuhin. Ayon sa lahat ng palatandaan, may isang makapangyarihang kontrabidang nagsisikap na wasakin ang buong nakaraang sibilisasyon. Ang pangunahing ebidensya ng teoryang ito ay ang asal ng karamihan ng populasyon. Bagamat patuloy pa rin nilang tinatamasa ang mga bunga ng sibilisasyon, hindi na nila nauunawaan ang mga prinsipyong nagpapatakbo rito. Sa larangan ng agham, ang mga ganitong uri ng tao ay tinatawag ng mga degenerado. Samantalang ang mga may natitirang talino at kaalaman mula sa panahon ng dating sibilisasyon ay tinutukoy bilang mga survivor. Mayroon ding isang lihim na organisasyon na ang tanging layunin ay ang hanapin at tuluyang puksain ang mga survivor. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga samahang nakatuon sa pagprotekta sa kanila,
Subalit kamakailan ay naging target din ang mga ito ng pag-atake. Tahimik na pinag-isipan ni Chin ang lahat ng ito sa loob ng ilang minuto, at doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Kung talagang alam ng lalaki ang lahat ng kanilang ginagawa, tiyak na matagal na sana silang napag-alitan. Ang babaeng may tainga, na kasama nila, ay walang alam tungkol sa mga kriminal, sapagkat ang kanyang tungkulin ay limitado lamang sa pangangalap ng kaalaman. Ang pinakamahalagang aral na napulot ng binata mula sa pangyayaring ito ay ang pangangailangang maging lubhang hindi kapansin-pansin mula ngayon para sa kanilang sariling kaligtasan. Napag-alaman din niya na ang direktor ng LAM ay personal na gumawa ng isang pagsusulit na may mas mataas na antas ng hirap upang matukoy ang mga survivor. Isa rin ito sa mga mabubuting panig ng sistema. Pagkatapos nito, isinama ng tiyuhin si In at iniwan ang silid ng binata. Naiwan si Chin upang tapusin ang kanyang takdang aralin, habang ang mga babae naman ay pinabalik sa kanilang silid upang maglaro. Sa sandaling yon, nagsimulang magkabuo ang lahat sa kanyang isipan. Noon ay inakala ng bida na siya lamang ang hindi naging degenerado sa buong mundo, kaya't palaisipan kung sino ang patuloy na gumagawa ng mga elektronikong kagamitan. Malinaw na mali ang naging pagtatasa niya, pati na rin ang kanyang katuwang. Maliit lamang pala ang naging tingin nila sa mundong ito. Hindi nila akalaing maging ang may-ari ng sistema ay maaaring pag-initan at tugisin. Ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib at nakakatakot. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, tinanong ni Doa ang bida kung ano ang kanyang balak gawin. Malamang na mas mainam na manatili muna silang tahimik at hindi kapansin-pansin. Sa araw na yon, inilabas na ang resulta ng pagsusulit para sa paghahati-hati ng mga mag-aaral sa iba't ibang grupo. Agad na nagsiksikan ng lahat sa harap ng notice board. Dahil hindi nakapasok si Chen sa pagsusulit sa sariling wika, napunta siya sa pinakahuling bahagi ng talaan. Isa siya sa huling 50 mag-aaral na itinalaga sa ika-10 grupo. Sa gitna ng karamihan, may biglang sumulpot na hambog na walang pakundangang ininsulto ang lahat ng nasa ika-10 grupo. Tinawag silang mga mangmang na hindi karapat-dapat mag-aral kasama niya. Lubhang ikinagalit ito ng atleta, ngunit para sa mapagmataas na impostor, ang kanyang mga salita ay hindi insulto kundi isang simpleng pahayag lamang ng katotohanan ayon sa kanyang pananaw. Handa na sanang manugad si Lekay upang patulan ang kayabangan ng binata, ngunit napigilan siya sa huling sandali ng bida. Hindi na kailangang gumamit ng dahas, sapagkat mas mainam na siya mismo ang humarap sa usapin. Alam ng bida na kaya niyang ilagay sa lugar ang aroganteng hangal kahit hindi gumagamit ng lakas. Ang pangalan ng binatang yun ay DB. Nakakuha ito ng ika-145 pwesto at napunta sa ika-5 grupo, subalit ang kanyang mga marka ay karaniwan lamang. Upang ipahiya ang impostor, nag-isip ang may-ari ng sistema ng isang palaisipan. Kapag nalutas ito ng binata, mapipilitan siyang humingi agad ng paumanhin. Tiwalang-tiwala si DB na ang isang taong nasa hulihan ng talaan ay hindi makakaisip ng anumang mahirap na hamon, kaya't buong saya niyang tinanggap ang hamon. Isinulat ng bida sa pisara ang mga numero na kumakatawan sa ranggo, kabuuang puntos, at mga inisyal ng mapagmataas na binata. Ang gawain ay tukuyin kung anong salita ang nakatago sa mga iyon. Agad na nabigla ang impostor sa lalim at hirap ng palaisipan. Kinailangan ang pagmamarka, paghahati, at maging ang pagbibigay kahulugan sa isang titik sa gitna ng mga numero. Sa pamamagitan ng isang espesyal na paglalaro ng salita, nabuo ang sagot ng rebus bilang isang pariralang karaniwang ginagamit upang ilarawan ang isang mangmang na walang silbi at mahilig mang-asar ng iba. Ang perpektong paglalarawan ng palaisipan ay tumama ng eksakto kay DB. Dahil dito, napuno siya ng matinding galit, halos sumabog sa puot. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi ang utusan ng binata na sabihin ang kanyang pangalan, tanda ng tuluyang pagkatalo at kahihiyan. Maingat at kalmadong ipinakilala ng bida ang sarili. Ang kanyang pangalan ay Chen at kabilang siya sa ika-10 grupo. Nang mapatingin si Deba sa pisara kung saan nakapaskil ang mga resulta ng pagsusulit, siya ay tuluyang natigilan. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang isang nakagugulat na posibilidad, na maaaring may isang estudyanteng nakakuha ng perpektong marka sa matematika. Sa buong pangyayari, tahimik na pinagmamasdan ni Lily at Jing ang sitwasyon. Galit na galit si Lily dahil ipinangako ng binata sa kanya na tuluyan niyang aalisin ang mapilit at mapagmataas na matalinong lalaki.
Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.